Kumusta mga kababayan? Ako si Pedro at welcome sa Lumang Pilipinas Series. Isang masayang pagtuklas ng kasaysayan ng ating bansa sa pamamagitan ng mga lumang larawan at modernong tanawin. Sa episode na to, samahan ninyo akong balikan ang eskolta noon at ikumpara sa itsura nito ngayon. Tuloy ka lang at hindi masasayang ang oras mo sa panonood. Kung ikukumpara natin ang Maynila noon at ngayon, makikita ang laki ng pagbabago. Tingnan natin ang Escolta Street mula sa kanyang kasikatan noong 1920s hanggang sa itsura niya ngayon. Ganito ang Escolta noon, tinaguriang Queen of Streets. Dito matatagpuan ang mga opisina at gusaling may arkitekturang Art Deco at Neoclassical. Ang mga tao ay naka-Amerikana at ang kalsada ay puno ng kalesa at sasakyan. Bukod pa sa pampublikong kalesang sinasakyan ng mga tao, may tranvia din umiikot sa mga riles ng kalsadang mataong lugar. Dalawang klase ang tranvia. Ang marami noon ay hinihila ng kabayo at yung isa naman ay pinapatakbo ng kuryente na parang LRT at MRT ngayon. Ang Escolta ay isa sa pinakamatandang kalye sa Maynila. Pinangalanan ng mga Kastila noong 1594 na ang ibig sabihin ay escort o kaya samahan. Ang Escolta ay sentro ng kalakalan noong panahon ng Kastila at kalaunan ay Amerikano. Nandito ang unang gusali ng Manila Stock Exchange, ang bahay na laruan ng mga individual na may talino sa pera at husay sa larangan ng komersyo. Ngayon, inilipat na ito sa Taguig. Nakamamanghang tingnan ang mahabang traffic ng mga magagandang sasakyan sa kalsada at maraming taong nag-uusyoso. Kahit sa panahon natin ngayon, tanging mayayaman lamang at prominenteng pamilya ang nakakagawa ng marangyang libing na may kasama pang banda ng musikos sa unahan. Ang lengguwahe ng mga tao noon ay halong Tagalog, English at Spanish. Sa kaabahan ng Kalye Escolta ay nakahilera ang mga tindahan ng mga imported goods na galing China, sa Europa at Latin America. Nag-umpisang umusbong ito noong dumami ang mga migranteng Chinong negosyante mula Fujian, China.
Dito rin nagumpisang nagtayuan ang mga malalaking gusaling pangkomersyo. Kaya ginawang business district ang Escolta na pangunahing kalye sa Binondo. Bago pa sumiklab ang giyera, nasa tuktok ng kagandahan at kasikatan ang Escolta sa larangan ng pangangalakal, bago pa sumikat ang Avenida at Green Hills. Sa Escolta din makikita ang regular na ruta ng mga tranvia. Sa tranvia, mas konbinyente ang biyahe upang makarating ng mabilis sa pupuntahan kaysa magkalesa. Kung halimbawa sa panahon ngayon, nasa rekto ka, sakay ka lang ng LRT at ilang minuto lang nasa monumento ka na. Ang Escolta ay ang pinakasentro ng kalakalan noon. Malapit siya sa Pasig River na daungan ng mga barko. Dito binabagsak ang mga imported na kalakal ng mga galleon traders mula Acapulco, Mexico. Ganon din sa biyahe nila pabalik, dala naman ang mga produkto ng Maynila. Sa Escolta, makakabili ng unang imported na ice cream na noon ay bago palang produktong dinala ng Amerikano sa Pilipinas. Unti-unti lang kumupas ang sigla ng kalakal sa Escolta noong bandang 1960s dahil marami ang negosyanteng naglipatan sa pausbong noon na Makati. Noon, mabilis mawala ang tubig ulan sa mga kalsada dahil hindi pa marurumi ang mga estero at mabilis dumaloy ang mga tubig sa mga kanal palabas ng dagat. Ngayon, makikita pa rin ang mga lumang gusali, pero marami na ang napalitan. Ang dating sentro ng komersyo ay naging tahimik na kalye na unti-unting binubuhay ng mga heritage advocates at artists. Kung ikukumpara natin, makikita ang kontras. Mula sa masiglang kalakalan noon hanggang sa mas tahimik na Escolta ngayon. Ngunit, ang mga gusali at alaala ay patunay na kahalagahan ng Maynila sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Escolta ay patunay na mayamang kasaysayan ng Maynila mula sa Art Deco buildings hanggang sa Heritage Revival ngayon. Nananatili ang kanyang kahalagahan. Dito natin tinatapos ang kwento ng Escolta, ang unang episode ng Lumang Pilipinas series. Susunod natin ang second episode na Intramuros. I-follow nyo lang ang aking channel at huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, ako si Pedro, ang creator ng Timeless Pilipinas Channel.